Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga eksperto na kung saan ay sila po ay nagdidebate tungkol sa paggamit ng mga charts kung saan ay pinag-uusapan po nila. Ayan, kung na ito raw ay hindi wala raw po itong kakayahan na i-determine or i-predict ang hinaharap na or future price ni Ripple. Yan. Sa madaling salita ay parang sinasabi po nila na hindi po epektibo ang technical trading strategy or technical analysis. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito, a notable XRP community figure and the founder of Black Swan Capitalist, Verson Aljara, has countered the popular narrative about XRP's price growth based on suggestion from chart patterns. Ayan, kinontra po ito ng Black Swan Capitalist na si Verson Aljara. Ayan, sabi niya rito ay yung mga nakikita raw po ng mga technical analyst dito na paglago ni Ripple, ayan, base sa mga chart patterns ay mukhang yan, meron po siyang inilabas na counter. Ibig sabihin ay parang hindi po siya sang-ayon sa mga ito. Yan, in a recent tweet, Aljara argued that chart patterns do not solely determine the price of XRP. Ayan, mismo malinaw yung kanyang sinabi na yung mga chart patterns ay hindi raw po ito yung makakapagtukoy or makakapagsabi kung saan papunta ang market price ni Ripple. He expressed that XRP's price is instead a reflection of the prevailing market forces. Yan, yung mga market price na nakikita daw natin sa mga chart ay reflection lamang daw po ito, or ito yung mga yung parang galaw sa nakaraan ng mga market forces o yung pwersa ng market. In his words, the price of XRP has nothing to do with charts. It's a reflection of market forces. Yan na nga. Sa madaling salita, ang mga presyo na ating nakikita sa mga charts natin ay wala itong kinalaman sa pag pre-predict yan sa magiging presyo na or kung saan patungo ang presyo ni Ripple. Kaya sapagkat ang mga ito ay reflection lamang daw ng mga market forces. Yan, ito po yung paliwanag ni Ginoong Aljara kung bakit niya nasabi ito, the rule of monetary system. Notably, Aljara took to X to express the sentiment in response to a post predicting 1,160% surge sa XRP price. Ayan, na-content po natin ito. Meron po kasing naglabas ng isang price prediction na aakyat si Ripple ng ganito kataas, 1,160%, at nabasa po ito ni Ginoong Aljara. Kaya yan, nagkaroon po siya. Hindi po niya napigilan yung kanyang sarili na ito ay kanyang sagutin or ito ay kanyang or maglabas ng kanyang response. In contrast, Aljara contended that XRP's value will appreciate to meet the demand of the global monetary system rather than what the market chart suggests. Yan naman po yung sinabi niya. Aangat daw po ang market price ni Ripple. Hindi ito dahil sa kung ano yung ipinapakita ng market chart. Ito ay aangat dahil sa demand ng global monetary system. Yan, the community disagrees. Ayan, marami pong hindi sang-ayon dito kay Ginoong Aljara. Some crypto market participants presented counter-arguments in response to Verson Aljara's perspective on XRP's price and market forces. Ayan, syempre maraming hindi sang-ayon dito kasi marami pong mga technical analyst dito
Ayan, ito po ang opinion ng community. Charts offer a real-time live streaming representation of market forces, providing insight into the dynamic interaction within the market. Another crypto enthusiast echoed a similar sentiment. Don't charts reflect market forces, specifically the collective greed and fear of the market? Ayan, yan naman po ang sinabi ng community na hindi sang-ayon sa sinabi rito ni Aljara. Ayan ang masasabi ko na rin po dito bilang isang technical trader kung saan ay gumagamit po ako ng mga technical indicators or technical charts bilang basihan sa galaw ng market price ng mga crypto ay hindi na rin po ako sang-ayon sa mga sinabi rito ni Ginoong Aljara kasi napatunayan na po na talagang ang pagte-technical analysis gamit ang technical charts ay nakakapag-predict po ito. Pero hindi naman po natin masasabi na 100% yung prediction nito. At least ito ay nasa mga 60, 70 or 80%. Sabi nila ay meron pang nagkakaroon ng mga technical analyst, may mga technical analysis na yung kanilang mga predictions ay nasa 90% or yung kanilang ginagamit na strategy ay nakakapagbigay ng accuracy na 90%. Kaya ayan, ang sa akin ay masasabi ko po ay naglalaro lamang yung aking accuracy sa mga 60 to 70%. Ayan, at sa ganyang accuracy ay ay maglalabas pa rin po ito ng kita. Ayan, kaya yan ang masasabi ko ay napatunayan na po, matagal na po na napatunayan na ang paggamit ng technical charts ay nakakapag-predict po ito sa future price movement ng isang crypto asset. Kaya yan, syempre kung pag hindi talaga ito gumagana ay siguro ay wala sigurong naggumagamit nito. Ayan, kapag nangyari yan. Pero marami po talagang kumikita rito. Maraming kumikita mga traders gamit ang technical charts. Kaya ayan, hanggang sa ngayon ay maraming mga technical traders. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.